Ang tugatog ng buhay. Kabanata 2151. Umupo ka at humarap sa akin. Medyo malapit na. Muling bili ni Alex at naghintay hanggang sa makaupo ang High Priestess. Sa pagkakataong ito, hindi na niya tinanong kung maaari niyang hawakan ang paligid ng puso niya. Sa halip, walang sabi-sabi siyang kumilos at pinindot ito kaagad. Hingal. Napatalo ng mataas na pari sa gulat. Iyon ay masyadong direkta. Maging siya ay maguguluhan. Pero hindi nagtagal, alam niyang hindi siya sinasadya ni Alex bagkus tinutulungan siya nitong alisin ang sumpa. Sa kanyang mga mata, ginagabayan ni Alex ang isinumpang kapangyarihan mula sa kanyang katawan patungo sa kanyang sarili. Panginoong Santo, napakahusay mo. Kahit na kailangan kong isakripisyo ang aking buhay, mahirap ipahayag kung gaano ako naantig ngayon. Saglit naisip ko talaga kung sinusubukan ako ni Lord Saint talagang karapat-dapat akong mamatay ng 1,000 kamatayan. Paano ko madudumihan ang banal na puso ng Panginoong Santo? Kung hinawakan niya yung side ko, I should offer him the other side, right? Ang mataas na saserdoteng babae ay napuspos ng panunumbat sa sarili. Pagkaraan ng 5 minuto ay binitawan siya ni Alex. Matagumpay niyang nakondense din ang 9 na gintong core. Sige, susunod. Panginoong Santo, hindi ba kailangan mong magpahinga sandali? Nag-aalalang sabi ng mataas na saserdote. Pakiramdam niya ay naalis na ang sumpa niya. Ito ay simpleng kamanghamanghang. Hindi na kailangan. Bilisan mo, tawagan mo na yung iba para makapila, sabi ni Alex. Mas mabuti na walang mga pagkaantala sa pagitan. Mag-aaksaya ako ng malaking halaga ng chi. Hindi nagtagal, dumating ang lahat ng tao sa nayon. Isang medyo mahabang pila ang nabuo sa pasukan ng gusali. Mas bumili si Alex sa pagtanggal ng sumpa. Siya ang pinakamabagal noong iwaksi ang sumpa ni Lena noon, ngunit mas bumilis siya ng bahagya ng turn ng High Priestess. Gayunpaman siya ay naging mas mabilis sa ibang pagkakataon. Ito ay dahil napagtanto na ang unay nakakondense na gintong lawa sa kanyang gininto ang core ngayon ay tila nahati sa isang bunganga na konektado sa bukas na dagat. Isang higanti, malaking lawa ng gininto ang liwanag ang pinalapot sa lokasyon ng kanyang dagat ng chi. Ang banal na kapangyarihan ay hindi na namamalagi sa gininto ang core. Ang banal na kapangyarihan sa loob ng malaking lawa ng gininto ang liwanag na pinalapot ng 9 na gininto ang core, na bumubuo ng puyo ng tubig na nakabuo ng puwersa ng pagsipsip na sumisipsip ng lahat ng sumpa at masamang chi sa mga miyembro ng tribo ng naga sa gintong lawa. Ang kanyang bilis ay naging mas mabilis kaysa dati. 10 tao, 20 tao. 50 tao, 100 tao. Hindi na maalala ni Alex ang dami ng mga sumpang itinaas niya. Anyway, ang banal na kapangyarihan sa kanyang gininto ang lawa ay lalong lumaki. Ngayon na mayroon na siyang 200 milyong puntos ng banal na kapangyarihan, maaari pa niyang gamitin ang Persephone's Folly Bridge ng 2 beses. Gayunpaman, hindi na binalak ni Alex na gamitin siya. Pumasok muli ang High Priestess mula sa labas na may hawak na plato ng mga kaakit-akit na pulang prutas. Tumingin siya kay Alex at sinabi sa isang nagpapasalamat ngunit nababagabag na tono, Panginoong Santo, magpahinga ka muna sandali. Pakiusap ko. Hindi mo maubos ang iyong sarili. Lord Saint, magpahinga ka at kumain ng prutas para mabawi ang iyong chi. Napatingin si Alex sa plato ng mga prutas. The next second, natigilan siya. Totoo ba ito? Hindi ba't iyon ang makalangit na batas ay bunga para sa komposisyon ng makalangit na tableta ng batas? Ito ay isang banal na artifact na kahit na ang mga malalaking shot mula sa mga sekta ay matatalo ang kanilang mga utak upang makuha ang kanilang mga kamay. Sa kanyang pagtataka, tila ito ay isang kamatis na parang ordinaryong merienda sa bibig ng mataas na pari. Makinig, basta. Kumain ka lang ng ilang prutas. Prutas ba ito? Ipinapakita mo sa akin ang yaman mo ha. Tawag. I pray. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 2152. Nagbunga ang batas sa langit. That many heavenly law fruits. Untik nang maglaway si Alex habang nakatingin sa mga prutas na nasa plato.
Sa isang simoy tila naramdaman niya ang pagbuhos ng napakalaking paglilinang ng langit at lupa. Habang umalingaw-ngaw ang pabango sa buong silid, nakaramdam ng goosebump si Alex sa kanyang balat. Matapos tingnan ang mga bunga ng makalangit na batas, muli siyang bumaling sa mataas na saserdote at nagtanong, "Kayong mga tawagin ang mga prutas na ito. Marami ba sila?" "Marami," sabi ng mataas na saserdote. "Nasa gubat sila sa likod ng nayon. Pinahusay nila ang aming cultivation base noong una naming kainin ang mga ito, ngunit wala kaming naramdaman pagkatapos naming kainin muli ang mga ito. Pagkatapos lahat ay kumain ng mga ito bilang merienda o pumitas ng ilan kapag sila ay nauuhaw. Marami pa ang hindi namin makuha sa oras kaya nasira sila nang bumagsak sila sa lupa." Naikuyong ni Alex ang kanyang kamao sa kanyang dibdib at naramdaman isang sakit sa puso. Noong siya ay nasa Amerika, minsan niyang narinig ang kanyang master na si Jade na binanggit na ang ilang malalaking shot na ang cultivation base ay umabot na sa tribulation crossing stage, ay naghahanap ng makalangit na mga bunga ng batas sa buong mundo. Ang ilan sa kanila ay nakakalap pa ng napakalaking dami ng lakas tao upang hanapin ang mga bunga sa iba't ibang mga lihim na kaharian, ngunit nabigo silang makahanap ng anuman mula nang makakita sila ng pinatuyong makalangit na bunga ng batas. Sa loob ng sinaunang force field, narinig din niya ang kanyang senior na si Frosty na binanggit na kahit na mayroong heavenly lopil, napakabihirang nito. Ito ay dahil sa makalangit na batas na nilikha ng prutas na umagaw sa kapalaran ng langit at lupa. Ilang alchemist ang maaaring gumawa ng mga makalangit na tabletas na ito. Kaya naman, ang mga pildores ng makalangit na batas ay isang bagay na makikita lamang sa buong dakilang mundo ng Amerika dahil kontrolado ng mga sekta ng sinaunang santuwaryo ang karamihan sa kanila. Ngunit dapat obserbahan at pakinggan. Hindi lamang maaaring kainin ng tribo ng naga ang mga bunga ng makalangit na batas anumang oras at kahit saan, ngunit itinuring pa nila ang mga ito bilang hindi mabibili, walang halaga na mga bagay na walang sinuman ang mapupulot kapag nahulog sila sa lupa. Isang walang ingat na pag-aaksaya ng likas na yaman. Baka nagkamali ako. Hindi ba ito mga bunga ng makalangit na batas? Nagmamadaling dumukot si Alex ng isang prutas at itinapat sa kanyang bibig, sumabog ang katas habang tinutusok niya iyon. Ang isang bug zone ng enerhiya ay agad na sumugod sa kanyang katawan na nag-activate ng lahat ng kanyang mga meridian. Ito ay totoo. Talagang totoo ito. Buzz. Ang Golden Lake Vortex ng Divine Power na kakaporma lang sa kanyang katawan ay agad na umikot ng mas mabilis na parang may naramdaman. Tila gusto nitong gawing sarili nitong lakas ang makalangit na batas. Gayunpaman, sa parehong oras, ang lahat ng mga ginintoang core ng acupoints na matagumpay niyang binuo, 28 core sa kabuuan, ay lumipat din alinsunod. Ang 12 sinaunang ipinagbabawal na ron sa loob ay kumikinang at sumama sa pormasayon sa pagnanakaw ng mga mapagkukunan. Maliwanag, hindi kayang talunin ng 28 ginintoang core ang ginintoang lake vortex ng banal na kapangyarihan na unti-unting lumalakas sa sandaling ito. Ang gintong lawa ay inagaw ang karamihan ng enerhiya. Sa pagkakataong ito, umalis ang pagbuo ng mga gintong core. The asterisk man, for show lang ba ang ancient forbidden spell ko? Whoosh! Lahat ng 28 ginintoang core ay lumukso mula sa mga acupoint. Matapos makapasok sa cardiac acupoint ni Alex, ang lahat ng ginintoang core ay inayos ang kanilang mga sarili sa isang misteryoso, hindi maarok na spell formation at kumikislap tulad ng maliwanag na mga bituin sa kalangitan sa gabi. Nang sarado na ang spell formation, biglang tumalon ang 28 golden core at bumuo ng isang malaking pogen. Ang 12 rune ng Ancient Forbidden Spell sa furnace ay naglabas ng kakaibang pulang glow. Isang biglaang pagbabago ang nangyari ng sabay-sabay. Sa sandaling lumitaw ang hurno, agad nitong pinisil ang ginintoang lawa ng banal na kapangyarihan sa isang tabi. Sinamsam ng pogen ang halos lahat ng natitirang enerhiya ng makalangit na bunga ng batas. Ngunit, ito ay masyadong maliit. Gaano karaming napakalaking paglilinang ng langit at lupa ang maaaring taglayin ng isang prutas? Ang pagkonsumo ay hindi sapat sa lahat. Nakarating na kay Alex ang pagnanasang ito kaya agad siyang kumuha ng isa pang prutas at nilunok iyon. Wham! Umikot ang pogen.
Sumipol ang gintong lawa. Ang magkabilang partido ay nagsimulang man-aire muli. Ang gininto ang lawa ay ganap na natalo at na-corner sa pagkakataong ito, kaya ang nakuha ng mga mapagkukunan ay mas mababa sa 1/10 bahagi ng kanilang orihinal na halaga. Tungkol naman sa Pogen ng mga ipinagbabawal na spell, agad nitong binago ang enerhiya at patuloy na nabasag ang mga Accio Point sa katawan ni Alex matapos makuha ang enerhiya ng bunga ng Heavenly Law. Dati, pinalawak ni Alex ang Golden Core sa 28 matapos makuha ang masamang chi mula sa mga sumpa ng daan-daang miyembro ng tribo ng Naga. Gayunpaman, ito ay naging mas mahirap sa kalaunan at ito ay halos tumigil sa paggalaw. Ngunit ngayon na siya ay nagkaroon ng tulong ng makalangit na bunga ng batas at ang Pogen ng mga ipinagbabawal na spell, ang bilis ay muling tumaas. 1, 2, 3. Mabilis na umunlad ang mga Accio Point. Muling nagsanib sa Pogen ang bagong nabuong mga gintong core. Ang enerhiya ng bunga ng langit na batas ay hindi kasing simple ng enerhiya lamang, ngunit ang kapangyarihan ng batas at napakalaking paglilinang ng langit at lupa na nakapaloob sa loob ay isang bagay na maaaring gawing perpekto ang dating hindi kumpletong mga panuntunan. Ang plato ng makalangit na mga bunga ng batas ay nawala sa isang kisap mata. Napakurap si Lena. Lord Saint, may kaunting side effect ang prutas na ito. Kung kumain ka ng masyadong marami sa mga ito ng sabay-sabay, medyo mahihilo ka. Ayos ka lang. Kabanata 2153. Kailangan ko ng higit pa sa mga prutas na ito, sabi ni Alex. Nag-aalala ang mataas na saserdote. Lord Saint, sigurado ka bang hindi ito mahalaga? Hindi. Medyo nahihirapan lang ako habang nililinis ko ang mga sumpa mula sa iyong mga tao. Ang mga prutas na ito ay naglalaman lamang ng mga kapaki-pakinabang na elemento at hindi ako makakasama. Sige, kukunin ko na sila agad. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga taga-nayon. Shadow, Chelly, magsama ka ng ilang tao sa ancestral forest sa likod ng village at mamites ka ng mga ligaw na prutas. Pumulo tayo ng 10 basket ng mga ito. Nagulat muli, nanginginig ang kamay ni Alex. Casual lang niyang sinabi ang 10 basket ng prutas. Gaano karaming mga bunga ng makalangit na batas ang nasa loob? Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang mga bunga ng makalangit na batas. Sila ay talagang pumitas ng 10 basket na may hindi bababa sa ilang daang prutas sa kabuuan. Naisip ni Alex na siya ay nananaginip nang makita niya ang napakaraming makalangit na mga bunga ng batas. Sa sumunod na segundo, ang hurno ng mga gininto ang core sa kanyang katawan ay biglang lumipad palabas ng cardiac Accio Point at lumitaw sa itaas ng mga basket na puno ng mga bunga ng langit na batas. Ang makinang na liwanag na inilabas ng hurno ay mabangis na bomb-alot sa isang basket na puno ng makalangit na mga bunga ng batas na kinaladkad ang lahat ng mga ito papunta dito bago simulan ang pagpipino. Buzz! Habang umuuga ang kalawakan, bumuhos ang mga alituntunin ng langit at lupa na bumubuo ng isang daloy ng kapangyarihan ng mahusay na sinaunang paglilinang na hindi nakikita ng mata. Nang sumugod ito sa katawan ni Alex, ang kanyang Accio Points ay patuloy na naglalabas ng mga pagsabog na parang pinirito at nagpatuloy sa pag-unlad. 10, 20, 30. 99. Kapag ang nabuong Accio Point sa katawan ay umabot sa 99, ang pambihirang tagumpay ay tumigil. O sa halip, walang paraan palabas. Ang 100 Accio Point ay nasa kabilang panig ng pagbuo ng mga Accio Point kaya hindi na posible na masira ito. Di nagtagal, ang Pogen ay natunaw sa sarili nitong. Bumalik sa katawan ni Alex ang 99 na condensed golden core at tumahimik. Noon lamang lumitaw ang gininto ang lawa ng banal na enerhiya na medyo nahihiya. Sa kasamaang palad, si Alex ay, sa sandaling ito, ay immune na sa mga bunga ng makalangit na batas. Kahit gaano karaming prutas ang kinakain niya, wala itong epekto sa kanya. Brat, ang dami mong lakas ng loob. Sa napakaraming makalangit na mga bunga ng batas na mayroon ka, hindi ka man lang nagbahagi sa akin ni isa. Isang boses ang biglang tumunog sa isip ni Alex. Ang Folly Bridge ng Persephone na dati niyang nabigo na makontak ay biglang lumitaw. Napangisi si Alex at binigyan siya ng malamig na balikat.
Nang mahulog siya sa latian, tinawag niya ang ninunong ito, ngunit tumanggi itong tulungan siya. Kaya, nagpasya siya na hindi niya ito papansinin sa hinaharap. Siya ay lahat maliban sa isang troll. Sino ang kayang gumamit ng mahal at mayabang na bagay na ito? Hoy, kinakausap kita. Natahimik ka ba? Ayaw kong kausapin ka. Hindi ko kayang pagsilbihan ka. Tulad ng sinabi ni Alex, sinadya niyang i-channel ang malaking bahagi ng kanyang divine power sa nasugatan na Requiem Clock. Nako, mas maaasahan pa rin si Bro Requiem Clock. Bro, sabihin mo lang kung kailangan mo ng divine power. Maghahanda ako hanggat maaari para sa iyo. Noong una, gusto lang niyang i-trigger ang tool spirit ng Persephone's Folly Bridge. Sa kanyang pagtataka, sinabi ni Requiem Clock, salamat. Parang totoong dod. Sumigaw ang Folly Bridge ng Persephone. Rockefeller. Nakalimutan mo na ba kung paano kita iniligtas bago ito? Maraming beses na kitang niligtas. Kung hindi dahil sa akin, matagal ka nang namatay. Nilustay mo ang rasyon ko ngayon. May pagkatao ka ba? Tinapa ni Alex ang kanyang mga tainga at tinatakan ang kanyang divine sense kaya hindi na niya narinig ang pagmumura ng ninuno. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang nakakagimbal na eksena ang sumalubong sa kanya. Hindi alam kung kailan iyon, ang kanyang anak na si Bubbles ay nakaupo sa isang basket ng makalangit na mga prutas ng batas, nilalamo ng mga ito hanggang sa mapuno ng katas ang kanyang bibig. Oh, my goodness. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2154. F***C. Anak na babae. Oh, iha. Hindi mo makakain ang mga bagay na ito. Napatalon sa gulat, agad na pinuntahan siya ni Alex. Gayunpaman, nakita niya itong kumakain hanggang sa mapuno ng katas ang katawan nito. Tila, nakain na siya ng hindi bababa sa 100 ng mga ito. Baril. Shoot. Maaga ang anak natin, Daya. Kaya, huwag mo na akong sisihin. Ilang taon na ang batang ito? Dali-dali niyang kinuha ang makulat na brat sa basket. Sa sandaling ito, narinig niya ang kanyang dumighay at tumawag sa matinis na boses. Daddy. Natigilan si Alex sa kinatatayuan. Tila tinamaan siya ng kidlat na naging dahilan ng pag-agos ng alon sa kanyang puso. Isang kaligayahan na tinatawag na koneksyon sa dugo at isang bagay na tinatawag na pag-ibig ng ama ay kusang bumangon. Haha. Good girl, pwede mo nang tawagan si Daddy. Sabihin mo ulit para marinig ko. Napakaganda nito. Nagsimulang maglaway si Bubbles habang nakatingin sa kanya. Si Richit Asterisk. Lord Saint. Anong nangyari? Nako, ano ang nasa bibig ng munting prinsesa? Munting prinsesa, hindi ka makakain ng mga prutas na ito. Magiging maaga ka kung kakainin mo ang mga ito. Sa sandaling ito, tila nagising sa panaginip ang mga miyembro ng tribo ng Naga. Isang napakalaking enerhiya ang nagdrag sa kanilang lahat sa sandaling lumitaw ang hurno ng ipinagbabawal na spell kanina na naging dahilan upang mahulog sila sa isang kakaibang estado. Kaya naman, hindi nila napagtanto ang hindi pangkaraniwang kalagayan ni Bubbles. Nang marinig ito, sinubukan ni Alex na umiyak ngunit nabigong tumulo ang luha. Narinig niya na ang mga batang may maagang paglaki ay hindi tatangkad, ngunit ang kanyang anak na babae ay wala pang 2 buwang gulang. Kung magiging dwarf siya, bugbugin siya ni Daya hanggang mamatay. Ilang miyembro ng tribo ng Naga ang bumulalas, nako, hindi inalis ni Lord Saint ang sumpa ko pero bakit nararamdaman ko ang temperatura? Oo, ako rin. Naalis na ba ang sumpa ko? Oh gosh, anong nangyayari? Inalis ko na ang sumpa sa inyo. Ang hurno ngayon ay isang kapaki-pakinabang na tool upang iwaksi ang mga sumpa, sabi ni Alex. Ang pagan ng mga ipinagbabawal na spell ay maaaring magpino ng mga masasamang sumpa, kaya lubos na nagulat si Alex. Mukhang lumalakas ang ipinagbabawal na spell na ito. Nang makitang may natitira pang 2 basket ng makalangit na mga bunga ng batas, inilagay ni Alex ang mga ito ng walang paggalang. Panginoong Santo, buong araw kang nagtrabaho. Bilisan mo at magpahinga ka na. Pagkatapos umakyat si Alex sa kanyang anak na babae sa kanyang mga bisig.
Personal na pinagsilbihan sila ni Lena at ginawa pa niyang kalahati ang kanyang ibabang ahas sa isang pares ng puti ng nyebe, magagandang binti. Iniligpit din niya ang dorsal fins at kung ano-ano pa. Sa isang sulyap kamukha niya ang isang magandang tao. Medyo nasiyahan si Alex matapos makitang abala si Lena bilang isang bubuyog, masusing inaalagaan si Bubbles. Kailangan niya ng medyo mas matanda na may karanasan para mag-alaga sa kanyang anak. Tulad ng naunang kasambahay na si Dory at ang kanyang senior na si Frosty, lahat sila ay mga taong hindi pa nagkaanak. Paano nila malalaman kung paano mag-aalaga ng mga bata? Okay lang, nasa sinaunang edad lang siya. Chief, pwede bang magtanong? Panginoong Santo, mangyaring sabihin ito. Oh, huwag mo akong tawaging Chief. Tawagin mo na lang akong Lena. Okay, Lena. Napatingin si Alex kay Lena habang nakaupo sa stool. Sa sandaling ito, nakayuko siya para kuskusin ang katawan ni Bubbles habang nakaharap sa kanya ang likod. Higit sa lahat, nakasuot lang siya ng isang set ng kakaibang masikip na bikini, mukhang mapang-akit hanggat maaari. Ang impulse ay talagang walang kinalaman sa lahi. Ilang beses siyang tinignan ni Alex. Noon lamang siya nagtanong, ang kalawakan ba ng nirvana na ito ay talagang nasa loob ng katawan ng dakilang Genbu? Lumingon si Lena at sinabing tama. Nasa loob ito ng katawan ng dakilang Genbu, ngunit ang lugar na ito ay naging ibang mundo. Ang espasyo ay napakalaki at walang hangganan. Ayon sa aking mga ninuno, ang dakilang Genbo ay ang tunay na martial sovereign noong unang panahon. Matapos ang pagsalakay ng Undying Clan, sinundan nito ang Grand Emperor Rowan sa mga ekspedisyon sa loob ng 7,000 taon. Sa huli, nasugatan ito ng husto at dumanas ng isang uri ng sumpa. Ito ay nagbabantay sa lugar na ito mula pa noon. Ano ang binabantayan nito? Paglabas ng Undying Clan. Sabi ni Lena. Saglit na natigilan si Alex. Kabanata 2155. Napatingin sa kanya si Alex na nagtataka. Noon lang sunod-sunod na marahas na pagyanig ang yuminig sa gusali at yuminig ito ng napakalakas na para bang ito ay babagsak. Maging ang mga taong nakatayo sa loob nito ay medyo hindi matatag. Nagmamadaling hinawakan ni Lena si Bubbles, pinoprotektahan ang sanggol. Sinubukan niyang umatras sa parehong oras, halos mahulog sa lupa. Agad namang lumapit si Alex at hinawakan siya sa braso. Ano ang nangyayari? May lindol ba? Mataimtim na sinabi ni Lena, Panginoong Santo, ang dakilang Genbo ay kumilos na. Dapat ay nagkaroon ng malaking pagbabago sa labanan sa frontline. Hindi matagumpay na may pagtanggol ng ating hukbo ng naga. Ang kalagayan ng dakilang Genbo ay patuloy na lumalala at mas malalaking pinsala ang nararanasan sa tuwing ito ay gagawa. Natatakot ako. Hindi na ito magtatagal. Parang lalong namangha si Alex. Ayon sa kanya, ang kahangahangang lupain ng Amerika ay ligtas na ngayon dahil ang dakilang tribo ng Genbo at Naga ay nagbabantay sa labasan dito. Pinaikot lang nila ang mga mesa sa bingit ng pagbagsak, ang mga tagapagligtas ng sangkatauhan. Biglang naalala ni Alex na siya ang tagapagmana ng Ultimate Book of Medicine at inisip niya kung kaya niyang gamutin ang sumpa at mga pinsala ng dakilang Genbu. Gayunpaman, habang pinag-iisipan niya ito, mas nagiging imposible iyon. Ang dakilang Genbo ay ang true martial sovereign at great being na nakipaglaban kasama ang emperador ng universo, kaya paanong walang mga disenteng doktor sa tabi niya? Matagal na sana itong gumaling kung ito ay nalulunasan. Hindi pa man lang naabot ni Alex ang immortalization realm, naglakas loob siyang isipin na gamutin ang mga pinsala ng true martial sovereign. Siya ay talagang kumagit ng higit pa sa kanyang mumumuya. Buti na lang at saglit lang ang pagyanig. Agad naman itong kumalma. Nahihiyang umalis si Lena sa yakap ni Alex at sinabing, Panginoong Santo, dapat kang magpahinga ng maaga. Ipinakalat ng mga taga-nayo ng balita ng iyong paglusong sa tribo ng Naga sa pamamagitan ng Aquamail. Mas maraming tao ang darating bukas para makipagkita. Panginoong Santo, napakahusay na maaalis mo ang mga sumpa ng aming mga tao. Matagal na nating hinihintay ang araw na ito. Si Richard Asterisk. Hindi makatulog ng maayos si Alex ng gabing iyon sa mahabang panahon. Nag-iisip siya ng maraming bagay.
Matagumpay bang makatakas ang pamilya Usoro sa Misty Swamp sa pagtugis ng Plenilon sect? Maguguho ba ang paglabas ng Undying Clan na pinipigilan ng dakilang Genbo dahil sa kanya? Mamamatay din kaya siya at ang kanyang anak na babae dito sa huli? O sa halip, ano ang dapat niyang gawin kung hindi rin mapigilan ng dakilang Genbo ang paglabas? Sa kalaunan, nahiga siya sa tabi ng kanyang anak ngunit hindi nakatulog. Gabi na noon. Huling yuminig ng malakas ang lupa. Sa pagkakataong ito ay mas masigla kaysa noong araw. Nagkaroon pa nga ng matinding pakiramdam kaya dali-daling binuhat ni Alex ang kanyang anak at lumabas ng gusali sa pamamagitan ng instant teleportation. Wham! Ang steel building ay tuluyang gumuho. Ang ilang mga tao ay natigilan mula rito. Nakita ni Alex na si Shadow ang pinakakaawa-awa, hindi na nakagapang palabas matapos siyang maipit ng kahoy na sinag. Madaling binawi ni Alex ang sinag sa pamamagitan ng isang grab sa hangin upang iligtas si Shadow. Panginoong Santo, kumusta ka na? Okay lang ba ang little princess? Nagmamadaling lumapit si Lena. Sa kasalukuyan siya ay nagbago sa kanyang estado ng labanan. Ang kanyang pares ng makatarungan, mahaba, magagandang binti ay naging isang makapal na katawan ng ahas na natatakpan ng berdeng kaliskis, at mayroong isang hanay ng mga matutulis na palikpik at buto sa ibabaw nito. Nakasuot din siya ng pilak na baluti na naging isang diyosa ng digmaan na puno ng kapangyarihan. Umiling si Alex. Nang tumingin siya sa paligid, napagtanto niyang may mali sa sitwasyon. Halos ang buong nayon ay nawasak na para bang ang buong lupain ay natangay sa langit bago bumagsak sa lupa ng malakas. Nakita rin ni Alex ang mga magkasalubong na Lomet sa kawalan. Chief, may nangyaring kakilakilabot. Ang espasyo ng Nirvana ay hindi matatag. Baka gumuho ang Nirvana. Ang mataas na pari, ang Astro Logo, at iba't ibang miyembro ng Naga sa nayon ay nagtipon at lumapit. Karamihan sa mga miyembro ng Naga ay binubuo ng mga babae at sinundan ng mga bata. Walang mga matatanda dahil ang tribo ng Naga ay maaaring mabuhay hanggang sa pagtanda dahil sa sumpa. Samantala, maraming miyembro ng Naga ang sumugod mula sa ilog sa pasukan ng nayon at sumigaw, Chief, the Undying Clan is coming cover. Nasira ang force field sa gilid natin. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2156. Tubig ang tahanan ng tribo ng Naga. Ang bilis ng dalawang babaeng Naga sa tubig na nagpaalerto sa iba, nakasuot ng scale armor at kumpleto sa sandata, ay maihahalin tulad sa umaandar na sasakyan. Ang ganitong uri ng scale armor ay nagpabilis sa kanila. Darating ang Undying Clan. Napakarami nila. May dumarating sa tabi ng ilog at 1 minuto lang ang layo nila. Pumunta kaagad sa larangan ng digmaan. Ang punong nayon na si Lena ay agad na nag-utos, umalis sa likod ng nayon, pumasok sa lawa ng Arakan at maghanda para sa labanan. Isang grupo ng mga tao, marahil mga 200, ang lahat ay tumakbo sa likod ng nayon. Bakit nasa lawa ng Arakan? Ito ay dahil ang mga Naga ay pinakamalakas kapag nakikipaglaban sa tubig. Bumaling si Lena kay Alex, Panginoong Santo, sumama ka sa akin. Kahit na lumaban tayo hanggang sa huling tao, paprotektahan ka pa rin namin at ang munting santo. Pagkatapos niyang magsalita, naglabas siya ng 12 matingkad na anino gamit ang kanyang mga kamay na kasunod ay nahulog sa tubig. Iyon ay ang Aquamail, isang senyales ng pagkabalisa na ipinadala sa iba pang mga nayon at tribo ng Nirvana, at maging sa lungsod, na may mga salitang darating at protektahan ang Panginoong Santo. Sa unahan ng ilog, isang tunog na nanginginig sa langit ang narinig, isang tunog na pamilyar kay Alex dahil siya ay hinabol ng hindi namamatay na halimaw na ito ng higit sa 1 beses pagkatapos na makapasok sa teritoryo ng Undying Clan. Inimas niya ang kanyang baba. Mukhang hindi masyadong mahirap na harapin ang Undying Clan na ito. Agad niyang sinuri ang reserba ng banal na kapangyarihan at nalaman na pagkatapos magbigay ng isang kaway sa Requiem Clock dati, mayroon pa ring mga 150 milyon ngayon na sapat na. Alam niyang 10 milyon lang noong tumatakas siya sa teritoryo ng Undying Clan noon.
Bukod dito, hanggat hindi naaalis ang sumpa ng tribo ng Naga, hindi matutuyo ang kanyang Golden Lake ng banal na kapangyarihan. Panginoong Santo, umalis ka na dali. Nagbago ang mukha ni Lena at hinimok niya si Alex. Lena, tulungan mo akong alagaan ang bata. Tutulungan kitang pigilan ang Undying Clan. Panginoong Santo, huwag maging walang ingat. Mag-ingat ka. Maaari bang pigilan ng 200 o higit pa sa inyo ang Undying Clan? Hindi na nagpatagal pa si Alex. Diretso niyang inabot si Bubbles kay Lena. Mabilis niyang narating ang bakana ng ilog nang lumabas ang 12 ng mga sinaunang Ron. Bawat isa ay isang porma sayon. Isang grupo ng kakaibang hitsura, hindi namamatay ng mga demonyo ang lumalapit. Sa mga piraso, sila ay sumugod na parang tidal wave. Ang mga lalaking ito ay pawang itim na may dobleng sungay sa kanilang mga ulo at mahabang galame. Ang kanilang mga braso tulad ng mga espada ay ipinanganak na matalas, mabigat na sandata para sa pagpatay. Ang patuloy na dagandong ay nanginag sa puso at lakas ng loob ng mga tao. Nang makita ang libo-libong undead na nagmamadali, ang mga mata ni Lena ay naging dugo. Niyakap niya si Bubbles, sumigaw siya, Lord Saint, tumakbo ka. Panginoong Santo. Ang mataas na pari na una nang humantong sa 12 ng armadong Naga patungo sa lawa ng Arakan ay bumalik at nagtanong, punong barangay, ano ang nangyayari? Mabilis na hayaang makatakas si Lord Saint. Dalhin ng Panginoong Banal at ang munting Panginoon sa ibang mga nayon, dito pwede tayong magpigil sandali. Ang huling pangungusap ay tila napakamapagpanggap. Dahil sa pagkakaiba-iba ng bilang, ang ilan sa mga junior sa nayon na hindi pa nakasaksi ng napakalaking bagay ay natakot at nagsimulang umiyak. Sinabi ni Lord Saint na pipigilan niya ang undead. Kalokohan. Gayunpaman, ang distansya ay wala pang 1,000 metro, isang hininga na lang ang layo at huli na para makatakas. Nakita pa niya ang malupit na tingin ng Undying Clan. Tapos na. Si Alex ay umaaligid sa ibabaw ng tubig. Tinadyakan niya ang kanyang paa na parang isang piraso ng lupa ang ilog sa ilalim ng kanyang mga paa. Isang gintong liwanag ang sumikat. Hindi mabilang na mga sinaunang Ron ang naaninag at umikot sa paligid na sumasaklaw sa 1 milyang radius, eksakto ang puwang kung saan dumadaloy ang ilog. Ngayon, ang landas ay naharang. Mighty Sky Dragon, halika. Kabanata 2157. Dagandong. Isang higanteng dragon na nababalutan ng komplikado, arcane na mga pattern ng Buddhist at nagniningning na gininto ang liwanag ang marahas na sumugod palabas mula sa gitna ng formation diagram. Maaaring 500 metro ang taas nito na may 3 ulo at 6 na braso. Ang mga mata nito ay dilat sa galit at isang malakas na dagandong ang bumalot sa buong nayon. Ano yun? Natigilan ang mataas na pari. Napatulala rin si Lena, nakatingin sa napakalaking makalangit na dragon. Hindi siya nakaimik. Ang mga tribong Naga na sumugod sa lawa ng Arakan ay nakatagilid ang kanilang mga ulo sa langit at natulala. Maging ang Undying Clan ay natigilan saglit. Sa partikular, huminto ang isang menor de edad na hepe na nangunguna sa unahan ng grupo at hindi makapaniwalang nagsabi, iyan ang sampay na tao. Paano lumitaw ang lalaking ito dito? Sa totoo lang, nakita na ng lalaking ito si Alex sa undead territory. Noong nakaraan, muntik na siyang patayin ni Alex. Gayunpaman, ang Undying Clan sa likod niya ay mabilis na nagmamadali at sumisigaw ng napakalakas na imposibleng marinig ang kanyang sinasabi. Sa sobrang kaguluhan, agad siyang napakan ng hindi mabilang na kauri niya. Dagandong. Huwag kang humakbang. Huwag mo akong tadyakan, ikaw na tanga. Hindi inaasahan ng menor de edad na hepe na matapos makatakas kay Alex sa undead territory ay dumating siya dito, buti na lang nakita niya ulit si Alex. Bago pa nagsimula ang laban, natapakan na siya hanggang sa mamatay ng sarili niyang uri. May mas trahedya pa kaya dito. Ang huling bagay na nakita niya ay ang kanyang sariling uri na natatakpan ng mga pattern ng Buddhist ng hininga ni Mighty Sky Dragon. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay tila natutunaw na parang nyebe na nagiging isang tumpok ng bulok na puting buto sa isang kisap mata. Hoy, mas mabuti pa kaysa matapakan hanggang mamatay. Patay na siya. Gayunpaman, nagpatuloy ang pagpatay.
Ang kapangyarihan ng Mighty Sky Dragon ay mahusay ngunit mayroon itong mga pagkukulang. Hindi na ito nakasabay at marami ang nakatakas. Kinakailangan nitong si Alex ay patuloy na tumulong at maalis ang tumatakas na Undying Clan. Nang makita ni Lena at ng 12-12 ng mga naga kung gaano kagalit na pumatay si Alex, sila ay labis na namangha na hindi nila maisara ang kanilang mga bibig. Napakasama na kapag ang Undying ay sumugod, sila ay labis na nalulula na hindi sila nakapag-react sa oras. Pag-iingat. 3 Dragon Bone Swords ang mabangis na dumaan, tinutugis ang 7 o 8 Undying G. What the hell? Pumunta sa abot ng iyong makakaya. Pulalas ni Alex na labis na hindi nasisiyahan. Saka lang nag-react ang grupo ng mga tao. Sumigaw ang punong pari, lahat mula sa tribo ng naga, pumunta kayo ngayon para patayin ang kaaway. Patayin ang kalaban. Sa gitna ng lawa ng Arakan, ang tribo ng naga ay pumutol sa kanilang mga panaginip at nagmamadaling pumunta. Hindi nila akalain na masasaksihan nila ang ganitong eksena kung saan pinatay ang mga kalaban sa harap ng kanilang mga mata. Kahit kailan ay hindi sila nang ahas na isipin ito. Ito ay isang masayang sandali, okay. Buti na lang may Lord Saint sa paligid. Samantala, ang tribong pinakamalapit sa nayong ito, na tinatawag na Nine Heavens Tribe, ay ang tribo rin na may pinakamalakas na kapangyarihang lumaban malapit sa lugar na ito, at ang pinuno ng tribo ay tinawag na Nyx. Sa oras na ito, ang pinakamatandang elder ng Nine Heavens Tribe ay sumugod at sumigaw, Chief, mayroon akong apurahang ulat. Anong kagyat na ulat? Nalaman mo na ba ang sanhi ng matinding pagyanig ngayon? At paano ang labanan sa larangan ng digmaan sa hinaharap? Ang Grand Elder ay umiling, walang balitang dumating mula sa harapan sa loob ng ilang sandali, ngunit nakatanggap ako ng isang agarang ulat mula kay Lena. Nabasag ang hangganan ng kanilang nayon at maraming Undying ang pumasok sa lugar. Gayon din, dumating na ang Panginoong Santo. Nasa village nila siya ngayon. Iniling niya sa amin kaagad na suportahan at protektahan si Lord Saint pagkatapos naming matanggap ang Aquamail. Natahimik si Nyx ng 3 segundo. Then, he hummed, mahilig na si Lena sa ganitong klaseng bluff. Kung ang Panginoong Santo ay totoo o hindi ay hindi pa tiyak. Siya ay desperado kaya't sinasadya niyang sabihin na ang Panginoong Santo ay bumaba. Ang layunin ay hilingin sa akin na pumunta at iligtas siya. Ngunit ang kanilang maliit na nayon ay pinangungunahan ng mga kababaihan. Sa oras na dumaan tayo, ito ay nolipol na. Huwag mo siyang pansinin. Bigyang pansin ang sitwasyon sa lahat ng oras at palakasin ang aming depensa. Oo. Pagkatapos niyang magsalita, sumugod ang isa pang tao. Chief, maraming Undying ang lumitaw sa Timog Kanluran. Malapit na nila tayong atakihin. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2158. Ano? Ang Undying Clan ay dumating din dito. Wasak na ang tribo. Hindi ito isang lugar para manatili ng matagal. Agad na ayusin ang lahat, umatras habang nakikipaglaban at pumunta sa pangunahing lungsod. Utos agad ni Nyx. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang Undying Clan ay lumitaw ng mas mabilis kaysa sa inaakala niya. Bago pa makariyak ang sinuman, lumitaw ang isang hukbo ng Undying. Patayin. Patayin, patayin, patayin. Umatras sa tubig, dali. Ngayon, ang tribo ng naga ng Nine Heavens Tribe ay dumanas ng matinding casualty at maraming tao ang kulang na lang sa lakas ng loob na lumaban dahil sa sobrang takot. Lahat sila ay tumakas. Napabuntong hininga ang Grand Elder. Naniwala na siya ngayon sa mga salita ni Nyx na ang maliit na nayon na kinaroroonan ni Lena ay tiyak na hindi kayang suportahan ang sarili sa harap ng isang pag-atake ng ganito kalaki. Sayang naman. Ang mga inapon na naiwan ni Grand Emperor Rowan ay wala na. Kahit minsan gusto niyang pakasalan si Lena. Hindi niya alam. Sa sandaling ito, hindi man lang nanganganib si Lena habang hawak niya si Bubbles. Tinawakan ni Alex ang reflective eye na inagaw niya kay Hermione. Napakalakas ng magic pressure na ito.
Karaniwan, kinukuha ng Chaos Tree ang mga mahiwagang sandata at sisipsipin ang esensya ng isang tao hanggang sa ang natitira na lang ay isang tumpok ng slag. Gayunpaman, hindi nito ginawa ang lahat ng ito. Sa halip, binura lang nito ang soul imprint dito at ngayon ay naging item na ito ni Alex. Ang mga bagay ni Dorothy ay ituturing na pag-aari ng mag-asawa. Pero may isang bagay na ikinagulat ni Alex. Dati, ang dating sarili ni Dorothy, si Sienna, ay pumasok sa katawan ng dakilang Genbo sa pamamagitan ng virtual projection. Talagang may kakayahan siyang kunin si Hermione na nagpakita na siya ay mas malakas kaysa karaniwan. Lumingon ang reflective eye. May kabuuang siyam na salamin ang nahati. Ito ang limitasyon. Hindi lamang ito nauugnay sa lakas ng kaluluwa ngunit nauugnay din ito sa nag-iisang kapangyarihang labanan. Bukod dito, nalaman niyang may pagkakaiba pa rin ang salamin na imahe at ang tunay na katawan. Ang salamin na imahe ng sigla ay may kahinaan, tumanggi itong lumaban. Ang paraan ng pag-atake ay medyo simple din. Mayroon lamang isang uri ng pagmuni-muni, ngunit kung saan ang isa ay malayang makokontrol sa panahon ng paggawa ng imahe ng salamin. Sa huli, ang aktwal na katawan ni Alex ay nasa unahan habang ang imahe ng salamin ay ginamit upang kontrolin ang Forma Scion. Ang tribo ng Naga ay mayroon ding sistema ng kalasag sa laman tulad ng Shadow Reverse. Siya ay isang uri ng babae na may super flesh shield. Pamwesto siya sa tabi ni Alex at mas malakas sa depensa sa hitsura nito. Ang natural na hand sword ng Undying Clan ay hindi man lang maputol ang kanyang depensa. Alex, gusto mo bang magpahinga? Hayaan mong ako na ang bahala sa lugar na ito. Nakarelax na sabi ni Shadow. Tumingin si Alex sa kabilang panig ng Forma Scion at umiling, tapusin natin ang labanang ito ng mabilis. Natatakot ako na ang mga hukbo ng ibang lahi ay darating pagkatapos ng Undying Clan. Titingnan ko kung kaya kong ayusin ang hangganan. Mabuti. Papakinggan kita. Patayin. Sa tulong ng Mighty Sky Dragon, ang labanang ito ay isang tabing tagumpay. Ang Undying Clan ay talagang natatakot sa kamatayan. Matapos mawalis ng arcane Buddhist pattern, namatay sila sa isang kakilakilabot na kamatayan. Pagkalipas ng 5 minuto, umatras ang Undying Clan. Ang lupa ay puno ng puting buto at gayon din ang buong ilog. Ang ilog ay umagos palabas at binaha ang nayon. Titingnan ko ang harapan. Mag-ingat kayong lahat. Sasama ako sa'yo. Sabi ni Shadow. Walang namatay sa maliit na nayon. Ito ay walang alinlangan na isang himala. Ang lahat ng mga taga-nayon ay nagpalakpakan ng malakas at umawit ng mga himno upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay at pagiging buhay. Parang nakikita ko ang aking ninuno, si Grand Emperor Rowan. Pulong ni Lena. Sinabi ng mataas na saserdote, siya ay tunay na malakas. Gayunpaman, kumpara kay Great Emperor Rowan, mayroon pa ring malaking agwat. Ang kaharian ay hindi bababa sa 100,000 milya na naiiba. Si Richit Asterisk. Sa bakanan ng ilog, nalaman ni Alex na ang hangganan ay nasira ng husto kaya ang base ng formation ay basag. Higit sa lahat, ang formation base dito ay hindi isang sinaunang rune, ngunit mas katulad ng backstroke sa dakilang Genbo. Maaari ba itong ayusin? Tanong ni Shadow na katabi niya. Kabanata 2150. Kumunat ang noo ni Alex, medyo mahirap. Titingnan ko kung maaayos ko ito gamit ang mga rune. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon nalaman ni Alex na ang mga sinaunang rune ay hindi maaaring may print sa orihinal na base ng pagbuo. Matapos maukit saglit, mabilis itong nabura ng isang uri ng kapangyarihan. Gayunpaman, napagtanto ni Alex ang isang bagay, ang mga pattern sa ilalim ng base ng pagbuo ng hangganan na ito ay halos kapareho ng kanyang mga kamay. Noong panahong iyon, habang sinusubaybayan ang impormasyon para mahanap si William, natagpuan ang tinatawag na Holy Book. Noong panahong iyon, napatunayang ito ay isang stellar map, ngunit kung titingnan muli ngayon, napakaraming pagkakatulad, di ba? Nasa kanya ang banal na aklat na iyon. Agad niya itong nakita at gumawa ng maingat na paghahambing. Ang texture ay hindi lamang pare-pareho ngunit kahit na ang maraming kakaiba at kakaibang rune dito ay pareho.
Nangangahulugan ito na ang banal na aklat ay naging isang bagay ng dakilang Genbu. Buzz. Sa sandaling iyon, ang banal na aklat ay talagang nagliliwanag na parang sinag ng liwanag sa madaling araw. Pagkatapos ito ay nagliliyab na parang araw na may hindi mabilang na kakaibang mga simbolo na umiikot at mga rune na umiikot sa kalangitan. Hindi lang iyon, parang ang formation base ng lugar na ito ay umalangaw-ngaw din sa isang linkage. Ito ay orihinal na kasing dilim ng tinta. Biglang bumungad sa langit ang isang haligi ng liwanag. Alex, ano ito? Sumigaw si Shadow na puno ng pagtataka ang mukha, anong klaseng magic treasure ang nasa kamay mo? Hindi sumagot si Alex. Sa halip tumingin siya sa loob ng haligi ng liwanag. Naramdaman niya ang isang null na dumadaloy sa haligi ng liwanag, ang pakiramdam na may gustong lumabas mula rito. Buzz. Makalipas ang ilang hininga, sumunod ang isang divine thought projection habang bumababa ang haligi ng liwanag. Ang haligi ng liwanag ay nawasak at naging isang higanteng pagong. Kakaiba ang hitsura ng higanteng pagong na ito na may napakahabang leeg. Ibang-iba ito sa isang normal na pagong tulad ng isang synthesis ng isang ahas at isang pagong. Ito ang dakilang Genbu. O aking Diyos, ang dakilang Genbu ay nagpakita rito. Malakas na sigaw ni Shadow. Kasabay nito si Lena, ang mga mataas na pari at iba pa ay tumigil sa pagkilos sa kanilang mga kamay. Tulala sila habang nakatingin. Bagamat alam nilang lahat na ito ay nasa loob ng katawan ng dakilang Genbu, ang True Martial Sovereign, ito ang unang pagkakataon na nakita ang projection ng True Martial Sovereign na bumaba sa kanilang sariling mga mata. Lumuhad silang lahat, walang kapantay ang kanilang ugali. Sa sandaling ito, nakakuha si Alex ng higit pang impormasyon. Ang dakilang Genbu ay nagpadala ng isang tunay na banal na kaisipan sa kanya. Gayunpaman, ang banal na kaisipang ito ay matatanggap lamang ng kanyang sarili. Di nagtagal, nawala ang projection na iyon. Nawala rin ang haligi ng liwanag. Alam ni Alex na ganap na imposibleng ayusin ang hangganan ngayon. Sinabi sa kanya ng dakilang Genbu na malapit na siyang magkasakit at mamamatay at ang dalisay na lupain sa loob ng hangganang ito ay babagsak sa kaunting hindi sinasadya. Gayunpaman, ang banal na aklat sa kamay ni Alex ay nagdulot ng pag-asa. Iniling ng dakilang Genbu kay Alex na ipadala ang banal na aklat sa isang lugar. Ang banal na aklat na ito ay hinango sa isang piraso ng kanyang baw ng pagong. Pagkatapos ng synthesis, naging isa ito. Maaari niyang gamitin ang kumpletong pagong pabalik upang mapanatili ang nirvana. Saan ang dulo ng dead zone? Lumingon si Alex at tinanong si Shadow. Natigilan ang huli at bakas sa mukha niya ang takot. Ikaw, bakit mo tinatanong ang lugar na iyon? Iniling sa akin ng dakilang Genbu na puntahan siya, sagot ni Alex. Natigilan si Shadow. Walang paraan para makalampas sa lugar na iyon. Hindi nagtagal, nagtipon-tipon ang mga tao sa nayon. Nang marinig ni Alex na ipaliwanag ang nangyari, ang mga ekspresyon ng lahat ay kapareho ng kay Shadow. Sinabi ba talaga ng mahusay na Genbu? Ang katapusan ng dead zone. Nagkatinginan si Lena at ang mataas na pari at dahan-dahang sinabi, kung gusto mong pumunta sa dulo ng dead zone, walang tao ang makakarating dito. May isang paraan lamang, Panginoong Santo. Sumama ka sa akin. Tawag. I-free. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2106 na po. Nakita ni Alex na medyo kakaiba ang ekspresyon ni Lena. Mukhang alam din ng mataas na pari na katabi niya ang kwento sa loob. Sa huli, sinundan pa rin niya si Lena sa gilid. Lena, may sasabihin ka ba ng personal? Tanong ni Alex. Lord Saint. Alam mo ba ang pinagmulan ng pangalan ng Dead Zone? Tanong ni Lena. Hindi alam ni Alex at natural na umiling. Ipinaliwanag ni Lena, iyon ay isang lugar na ipinagbabawal sa mga tao at ito rin ang pugad ng Undying Clan noong sinaunang panahon. Nakakatakot ang dagat doon, isang bagay na hindi madaling marating ng ating tribong Naga, lalo na sa kasalukuyan. Ang mga Naga na mahigit 1,000 taong gulang ay wala, ngunit ang aking pangangatawan ay medyo espesyal. Malamang ako lang ang magdadala sa'yo sa lugar na iyon. So, ganyan talaga, eh. Mabuti kung ganoon.
Lord Saint, hindi pa ako tapos kung dadalhin kita sa dulo ng dead zone kailangan kitang gawing bahagi ko. Natigilan si Alex saglit hindi maintindihan ang ibig niyang sabihin. Kung gayon ano ang kailangan para maging bahagi mo ako? Bahagyang namula si Lena at sinabing kailangan mo. Para iwanan ang hininga mo sa loob ko. Ah. Chi ang ibig mong sabihin. Hindi, ito ang linya ng dugo. Naintindihan naman ni Alex at ngumiti. Di ba dugo lang? Walang problema, ako ay isang tao na maaaring walang gaanong, ngunit isang bagay na mayroon ako ay makapal na dugo. Kunin mo hanggat gusto mo. With the ultimate book of medicine in hand, I have the world, what more blood? Gagawin ko ito para sa iyo. Gayunpaman, nagkamali si Alex. Umiling si Lena at mas lalong namula. Maging ang leeg niya ay medyo namumula. Hindi ito ang iyong dugo. Kadugo mo ito ang iyong mabait. Maniniwala ka ba? Ang antas ng Basilisk na 1,000 taong gulang na pag-iral ay talagang magsasabi ng mga salitang puno ng kahihiyan na parang isang birhen. Natigilan si Alex habang nakatingin kay Bubbles na nasa mga bisig ni Lena. Ito ay isang talagang kakilakilabot na tanong na sagutin. Wala na bang ibang paraan? Ako, mga anak ko, medyo marami na. Natatakot ako na hindi ko na kayang taasan pa. Umiling si Lena. Ito ay dahil ang pag-iral ng Dead Zone ay binuksan ni Grand Emperor Rowan na ayaw lang na lumitaw ang ibang tao sa ganoong uri ng lugar. Ako ang ina po ni Grand Emperor Rowan. Tanging sa pamamaraang ito maaari kang makalusot sa akin at maging immune sa presyon ng Dead Zone. Kung hindi, ang lugar na iyon ay maaaring makasira ng isang planeta. Pulala si Alex habang nakikinig. Kahit na ang mga planeta ay maaaring durugan. Paano nakaka-pressure ito? Ito ay hindi maisip. Sa pagkakataong ito, sumugod si Shadow. Lola, Alex, sa boundary, may darating na bagong undying. Sa pagkakataong ito, mas malaki na sila at tila mas makapangyarihan ng kaunti. Ano ang dapat nating gawin? Dapat ba tayong magpatuloy sa pagpatay? Mataas pa rin ang hilig ng lahat. Gusto nilang sirain lahat ng lalaking iyon. Anyway, with Alex around, we are invincible. Saway ni Lena, Shadow, dapat magpakita ka ng respeto. Kailangan mong tawagan si Lord Saint. Ayos lang. Hindi ako sanay na tinatawag akong Lord Saint Lena, sabi ni Alex. Hindi mo rin ako kailangang tawaging Lord Saint. Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Pagkasabi nun ay tumakbo agad si Alex at tinignan ito. Sa sumunod na segundo, kinabahan si Alex. Kilala niya ang lalaking ito. Itinuring na mahirap pakitunguhan ang species na ito sa Undying Clan. Sa nakaraan, siya ay hindi pamilyar at nagdusa ng mga pagkalugi sa kanilang mga kamay. Untik na rin siyang mawalan ng buhay ng kanyang anak. Ang species na ito ay may isang kakayahan at iyon ay upang mag-alala ang mga tao at pukawin ang kanilang mga nerbiyos. Nakarelax pa rin ang ekspresyon ni Shadow. Marahil ang malaking tagumpay ngayon lang ang nagbigay sa kanya ng malaking maling akala. Kabanata 2161. Kasabay nito, napansin ni Alex na tila relaxed ang iba pang miyembro ng tribo ng Naga. Ang parehong ay totoo para sa mataas na saserdoteng babae. Hindi siya nakaimik. Nakangiting sinabi ng High Priestess Lord Saint ang mga miyembro ng Undying Clan na darating sa oras na ito ay mukhang mas malaki, ngunit sa palagay ko ay hindi ito isang malaking bagay. Para lang silang kawan ng baka. Ang ating bayan ay handang lumaban anumang oras. Sa tingin ko, hindi magiging problema na talunin sila sa isang iglap. Halos pawisan na si Alex. Gusto pa nilang talunin ang mga bagay na iyon sa isang iglap. Totoong matatalo sila ng mga bagay na iyon sa isang iglap. High Priestess, ito ay lampas sa aming kakayahan. Nakita ko ang mga bagay na ito sa teritoryo ng Undying Clan. Hindi namin kayang talunin sila sa lahat. Retreat na agad. Iwanan ang nayon at umalis. Sigaw ni Alex. Ang pinuno, si Shadow, ay nag-aatubili. Alex, sa tingin ko hindi na natin kailangan tumakas.
Naiinis na sagot ni Alex, kung hindi ka mamatay pagkatapos makatanggap ng sword slash mula sa akin, papayag akong patayin mo ang mga kaaway dito. Pagkatapos nag-flick siya ng 10 o higit pang mga fingerprint sa lokasyon ng pagbuo ng spell. Nang matapos ay tumalikod na siya at umalis. Ang pagbuo ng spell na ito ay maaaring tumagal ng higit sa 3 minuto. Aalis ako kung ayaw mong umalis. Tumabi siya sa gilid ni Lena at inalis sa kanya si Bubbles. Agad na sumigaw si Lena, lahat pakinggan ang mga salita ng Panginoon. Ang sino mang tumangging makinig sa kanyang mga salita ay magiging kasaysayan. Shadow, dahil sinabi ni Lord Saint na hindi natin kayang talunin ang mga kalaban. Ito ay dapat na desisyon ni Lord Saint pagkatapos ng masusing pagsasaalang-alang. Hindi mo siya dapat tanungin. Lahat makinig. Umalis ka na agad. Sa susunod na sandali, ang lahat ay mabilis na umatras. Saan tayo pupunta? Tanong ng mataas na saserdote. Gusto ni Lord Saint na pumunta sa dulo ng dead zone kaya kailangan nating dumaan sa Ancient Long River Passage, sagot ni Lena. Ngunit hindi ito magiging madali kahit na dumaan tayo sa Long River Passage. Mayroong hindi mabilang na mga Sea Demon Beast na iniwan ng Undying Clan. Mahirap na lampasan sila ng tayo lang kaya kailangan nating magtipon ng maraming miyembro ng tribo hanggat maaari. Naipadala ko na ang mga senyales ng pagkabalisa sa maraming lugar kanina. Ang tribo sa ilalim ng pamumuno ni Nick Striglef ay ang pinakamalakas na puwersang labanan sa lugar na ito. Marahil ay nagmamadali na sila sa daan. Punta tayo dyan. Sige. Sa panahon ng pag-uusap, isang nakakabinging tunog ang nagmula sa pagbuo ng spell. Ang mga sinag ng gintong ilaw at mga banal na marka ay tumaas. Huling lumitaw ang Mighty Sky Dragon. Ang Undying Clan ay nabangga sa spell formation. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang kapangyarihan ng spell formation ay hindi kasing lakas ng dati nang walang pangunahing suporta ni Alex. Bilang karagdagan, tinawag ni Alex ang karera na ito na Undying Iron Bulls. Hindi lamang sila ay hindi tinatabla ng mga normal na pag-atake, ngunit kahit na sila ay napatay, maaari silang muling mabuhay ng walang katapusang mga oras hanggat ang kanilang mga puso ay nabubuhay pa. Sa katunayan, lahat ng ito ay nagbigay diin lamang sa salitang walang kamatayan. Whoosh! Ang mga miyembro ng tribo ng Naga ay matagal nang sumugod na parang kidlat. Ang tribo ng Naga ay kilala rin bilang ang Tribong Sea King. Sila ang mga hari sa dagat dahil sila ang pinakamabilis na nilalang sa mundo ng dagat. Samantala, hindi rin mabagal si Alex. Nakuha niya ang pamamaraan ng Crazy Crone Instant Teleportation. Kahit nasa dagat siya, mabilis din siyang mag-teleport. Ngunit napagtanto niya ang isang problema kung patuloy niyang gagamitin ang Instant Teleportation sa tubig dagat, ang mga pagbabago sa espasyo sa mga alon ng tubig ay makakaapekto kay Bubbles. Wala siyang choice kundi tumigil. Samantala, sumugod si Lena at hinawakan sa mga bisig sina Alex at Bubbles. Mayroon siyang 4 na braso. Bukod dito, ang kanyang pangunahing katawan sa dagat ay mas mataas kaysa sa isang normal. Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw habang sinasampal niya ang tubig dagat. Ang makapal niyang buntot. Pagkatapos bumaril siya na parang torpedo. Ngunit sa katunayan, siya ay higit sa 10 beses na mas mabilis kaysa sa isang torpedo. Ito ay ganap na hindi nakikita sa mata ng ordinaryong. Sa oras na ito, bumulong si Lena sa tainga ni Alex, Panginoon. Alex, simula rito, may 2 buong buwan pa bago tayo dumaan sa Ancient Long River Passage. At napakabilis mabuntis ng ating mga miyembro ng Naga Tribe. Kung handa ka na, maaari kang lumapit sa akin anumang oras. Birhen pa ako. Alam kong mas binibigyang pansin ninyo ito. Nakakablock pa rin sila sandali ng spell formation ko. Ngayon. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2162. Isang birhen. Blanco ang tingin ni Alex kay Lena. Hindi ba lola ka na? Maging ang apo mo ay 3 siglo na. Paano ka pa rin magiging virgin? Inilibot ni Lena ang kanyang mga mata. Sino bang may sabing hindi ako virgin kung lola ako?
Ang ina ni Shadow ay ang aking kinakapatid na anak. Mag-isa patuloy niyang hinawakan sina Alex at Bubbles sa bawat braso niya. Ang katawan ni Lena, gayunpaman, ay medyo masigla. Habang hawak siya, pakiramdam ni Alex ay nakulong siya sa lawak ng magiliw na yakap. Ang malambot at pinong sensasyon ay maaaring magpabilis ng tibok ng kanyang puso pagkaraan ng ilang sandali sa tense at nakakahiyang kapaligiran. Nag-improve din ang psyche ni Alex. Pinalaya niya lamang ang kanyang isip at tinanggap ang mga pangyayari ng may mabuting kalooban. Tungkol sa paglalagay ng kanyang mga buto sa katawan ni Lena. Walang pagmamadali para doon. Gagawin lamang niya ito kung wala siyang ibang magagamit na diskarte sa hinaharap. Pabayaan ang mga salitang tulad ng hindi natitinag na katapatan sa pag-ibig, matagal nang walang dedikadong pagmamahal si Alex. Si Richie Asterisk. Sa Nine Heavens Tribe, ang sitwasyon ay hindi kasing ganda ng inaakala ni Lena. Ang pinuno, si Nick Striglef, ay nawalan ng dalawa sa kanyang 4 na braso at nagtamo ng buong katawan ng mga pinsala. Ang unit ng labanan ng tribo ay dumanas din ng matinding pagkatalo. Ito ay sa una ay isang malaking tribo na may kabuoang 5,000 katao, ngunit nawalan sila ng 2/3 ng mga miyembro ng tribo matapos makipaglaban sa Undying Clan ng wala pang kalahating oras. Ang natitirang mga miyembro ng tribo ay nagulat sa kaibuturan. Tuluyan na silang nawalan ng lakas ng loob na lumaban. Pagkatapos tumakbo sila para sa kanilang buhay sa lahat ng direksyon sa pangunguna ng ilang menor de edad na pinuno ng tribo. Kaya naman nang marating nina Alex, Lena, at ang iba pa ang tribo, napansin nilang ang lugar na ito ay matagal nang naging dagat ng Undying Clan matapos agad na masakop ang Nine Heavens Tribe at wasakin ang lahat ng kanilang mga gusali. Ang Undying Clan ay hindi responsable sa mga nasirang gusali. Nawasak lamang sila sa napakalaking sakuna tulad ng maliit na nayo ni Lena. Hindi na tayo makakapunta doon. Tingnan mo ang nasa unahan. Ito ay ganap na naging teritoryo ng Undying Clan. Kailangan nating pag-usapan ito ng kaunti. Ano ang dapat na susunod na hakbang? Pinigilan ni Alex ang mga miyembro ng tribo ng naga na sumusunod sa kanya. Maaaring hindi makita ng iba ang sitwasyon sa hinaharap ngunit alam na alam ni Alex. Ang kanyang paper doll puppet ay nasa tabi na ngayon ng isang Undying Clan member, tahimik na pinapanood ito. Gayunpaman, wala sa mga miyembro ng Undying Clan ang nakapansin sa pag-iral nito. Tumalon palabas sa 3 kaharian ng hindi nakalista sa 5 elemento, sa katunayan, ang Paper Doll Curse of 3 Realms ay lubos na makapangyarihan. Napigilan lang siya ni Hermione Yggdrasil dahil nakatagpo siya ng parang reflective eye. Sa sandaling ito, malinaw na nakikita ni Alex ang buhok sa miyembro ng Undying Clan sa pamamagitan ng paper doll, ngunit hindi nito natukoy ang pag-iral ng paper doll. Samantala, nakita ni Alex ang malaking sukat ng Undying Clan na siksikan. Masyado silang masikip kaya hindi sila kayang punan ng lupa. Ang mas kakaiba ay kahit na ang Undying Clan ay nakatayo roon ng hindi gumagalaw, ang mga daloy ng malamig na aura ay nagmumula sa kanila. Maging ang bawat miyembro ng Undying Clan ay tila tahimik na dumudugo. Iyon ay isang uri ng madilim na pulang dugo na nagmumula sa isang hindi maihahambing na malamig ngunit madugong aura. Ang dugo ay umagos sa lupa, nag-uumpo sa isang tiyak na lugar na parang hindi mabilang na maliliit na patak sa lupa. Ito ay masyadong kakaiba. Hindi pa nakakita ng ganoong eksena si Alex ngunit nakaramdam siya ng kilabot. Bukod dito, mayroong isang pakiramdam ng matinding panganib na nagpabagabag sa kanya. Anong ginagawa nila? Mayroon akong isang nagbabala na pag-iisip. Tahimik na inilipat ni Alex ang paper doll at pasulong. Kasunod ng mga nagtatagpong dugo na tumutulo sa lupa, nakita ni Alex ang dugo na umaagos hanggang sa huling lugar, ito ay nasa ilalim ng isang puno. Mayroong higit sa 100,000 miyembro ng Undying Clan, bawat isa sa kanila ay kasing laki ng isang elepante. Ngunit hindi pa nakita ni Alex ang species na ito bago. Kahit na siya ay nasa teritoryo ng Undying Clan, hindi pa siya nakakita ng ganoong bagay. Maiisip ng isa kung gaano karaming dugo ang nilalaman ng napakalaking species. Halos sakop nila ang buong lupa ng Nine Heavens Tribe. Umakyat ang bloodlust sa langit. Pagkatapos dumating ang mga problema.
Nang ang manikang papel ay 1 kilometro ang layo mula sa paglapit sa puno, bigla siyang nakaramdam ng napakalamig at napakasamang hangarin na pumatay. Pagkatapos naramdaman ni Alex na parang sinaksak ang kanyang isip sa sandaling iyon. Pagkatapos ang koneksyon niya sa manikang papel ay pilit na pinutol. Kabanata 2163. Kahit siya ay nakaramdam ng isang bumulwak ng walang kamatayang kalooban na tila pilit na pinapasok sa kanyang isipan sa pamamagitan ng kanyang koneksyon sa manikang papel. Gayunpaman, ang 79 na gininto angkor sa kanyang katawan ay nanginginig ng malakas sa oras na iyon, na naging sanhi ng enerhiya ng sinaunang ipinagbabawal na spell na Bamalot sa walang kamatayang kalooban. Pagkatapos pinilit nitong lumabas ang walang kamatayang kalooban sa kanyang katawan. Nakatulong sa kanya ang sinaunang ipinagbabawal na spell. Gayunpaman, sa sandaling iyon, narinig niya ang isang boses, isang napakapamilyar na boses. Alex Rockefeller, ikaw ba yan? Kilalang kilala ni Alex ang boses. Boses iyon ni Cheryl Coney. Bakit ko maririnig ang boses ni Cheryl dito? May hysteria kaya ako dahil sa love sickness. Cheryl. Ako ito, Alex. Buhay ka pa. Ikaw. Talaga. Gurgle. Ito ang huling boses. Pagkatapos ang boses ni Cheryl ay parang bumubula saglit at nawala matapos lumunin siya ng kung anong bagay sa tubig. F***. Totoo. Si Cheryl talaga. Anong nangyayari? Paano niya ako naramdaman? Nakarating din ba siya sa gilid na ito? Gayunpaman, naramdaman niyang imposible iyon pagkatapos ng ilang sandali. Mahina ang cultivation base ni Cheryl. Kahit na ang kanyang pangangatawan at cultivation base ay nakakuha ng makabuluhang paglaki pagkatapos niyang subukan ang lason sa kanyang katawan sa panahon ng paghahanap ng antidote noong panahong iyon, literal na imposibleng tumawid sa walang hangganang dagat na naghihiwalay sa panig na ito at sa mundo ng Amerika. Sa makatuwid, ang ugat ng lahat ng ito ay nasa loob ng walang kamatayang kalooban. May naalala siya bigla. Noong sinubukan ni Cheryl ang lason sa kanyang katawan noon, minsan niyang sinabi na parang nakakita siya ng babae. Sa pamamagitan ng pagtingin ng babae, may nakita siyang ibang bagay na nagpahanga sa kanya. Sa oras na iyon, sinabi sa kanya ni Alex na maaaring ito ay isang fragment ng memorya na nakaimbak sa loob ng pinagmulan ng dugo. Gayunpaman, hindi niya ito naisip ngayon. Pakiramdam niya ay maaaring may mga pagbabagong naganap sa katawan ni Cheryl na naging dahilan upang magkaroon siya ng kakaibang koneksyon sa pagitan niya at ng may-ari ng pinagmulan ng dugo. Panginoong Santo. Kumusta ka? Lord Saint, okay ka lang ba? Bakit bigla kang sumigaw ng Cheryl? Sino si Cheryl? Nag-aalalang tanong sa kanya ng buong tribo ng Naga. Noong una, hindi sineseryoso ng ilang taga-nayon ang hitsura ni Alex sa nayon at inisip pa ng ilan na hindi siya maaaring maging kandidato ng Panginoong Santo. Paano magiging Panginoong Banal ang gayong kabataang lalaki? Ang tribo ng Naga ay hindi ganoon kadaling dayin. Gayunpaman, ipinakita ni Alex ang walang katulad na lakas hindi lamang noong tinutulungan niya silang alisin ang kanilang mga sumpa kundi maging sa mga labanan. Nakuha nito ang nagkakaisang pag-aproba ng mga taong iyon. Siya lamang ang karapat-dapat na maging kandidato ng Panginoong Santo. Medyo balisa si Alex. Pagkarating niya rito, ang higit na ikinabahala niya ay ang sitwasyon sa Amerika. Buti sana kung talagang makontak niya si Cheryl. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Ngunit nasakop na ng Undying Clan ang lugar sa unahan. Tila nagsasagawa sila ng ilang mga sinaunang at kakaibang ritual. Pupunta ako para tingnan. Lena, tulungan mo akong alagaan ang anak ko at maghintay dito. Huwag hayaan ang sino man na lumapit para humingi ng tulong. Tawag. I-pray. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2164. Medyo nag-aalala ang mataas na pari at ang iba pa. Ang Panginoong Santo ang tanging pag-asa ng kanilang tribong Naga ngayon. Ano ang dapat nilang gawin kung may mangyari na hindi inaasahan na naging sanhi ng pagkamatay niya ng bata pa?
Kaya naman, ang kasalukuyang iniisip ng mga taong iyon ay kailangan nilang garantyahan ang ganap na kaligtasan ni Alex kahit na wala siyang ginawa kundi tulungan silang alisin ang kanilang mga sumpa. Higit pa rito, nagkaroon din ng tiwala mula sa dakilang Genbo ngayon. Panginoong Santo, hindi ka dapat basta-basta makipagsapalaran. Tama iyan. Lord Saint, kung mayroon kang gustong malaman, ipaubaya mo na lang sa mga miyembro ng tribo natin sa Naga. Ang iyong kaligtasan ay pinakamahalaga. Minsan ang mataas na pari at ang astrologist ay nababalisa at lumuhod pa nga sa harap ni Alex. Tumingin si Alex sa mga taong ito at sinabing, alam nyo na ang true martial sovereign ay ang dakilang Genbo. Kaya bakit mo ako hiniling na pumunta sa dulo ng dead zone? Hindi ba tayo magpapadala ng isang bagay upang iligtas ang Nirvana? Tanong ni Shadow. Alex pouted as he said, narinig mo ba ang pangunahing punto ng mga salita ko ngayon lang? Bakit? Iniling mo ba akong pumunta doon? Kung may ipapadala lang, hindi ba masangkop ang punong nayon mo? Sandaling pinag-isipan ng mga tao ang dahilan. Panginoong Santo, bakit nga ba? Tanong ng isang mandirigmang Naga. Ako lang kasi ang pwedeng magpadala doon. Hindi ko maintindihan. Panginoong Santo, hindi ba ang punong nayon lamang ang maaaring tumawid sa dulo ng dead zone? May nagtanong. Siya nga pala kung gusto ni Lord Saint na hiramin ang talento ng pinuno ng nayon para mapawalang bisa ang negatibong pamimilit mula sa dead zone, kailangan mong makipagtalik sa punong nayon. Chief, kailangan mong kumilos ng mas mabilis para sa kaligtasan ni Lord Saint. Namula si Lena. Kakayanin ko kahit kailan basta may desisyon si Lord Saint. Kaya natin ngayon kung gusto mo. Talagang hindi ngayon, sagot ni Alex. Sa kasalukuyan, ang Undying Clan sa unahan ay nagsasagawa ng isang sakripisyo. Ang lahat ng mga miyembro ng Undying Clan ay dumudugo, ang kanilang dugo ay dumadaloy patungo sa isang malaking kakaibang puno. Ang malaking nakakatakot na puno ay itim, at ang puno nito ay natatakpan ng mga bukol. Oo nga pala, maaari din itong mamukadkad ng ilang uri ng bulaklak. Tulad ng mga makukulay na kabute. Alam mo ba kung anong uri ng puno iyon? Maaaring ito ay ang Earth Devouring Tree of Netherworld. Pulalas ni Lena. Anong puno? Saglit na natigilan si Alex. Ito ay nangyayari na impormasyon na ipinasa ng aking mga ninuno, ulit ni Lena. Sa katunayan, itong Earth Devouring Tree of Netherworld ay hindi isang puno, ngunit isang halimaw mula sa Undying Clan. Ang sabi-sabi ay mayroon itong hindi mapaghihiwalay na relasyon sa hari ng Undying Clan. Ang ganitong uri ng kakaibang puno ay maaaring lumamon sa mga normal na kontinente at pagkatapos ay i-convert ang mga ito sa Nether-Earth. Ang Nether-Earth ay isang angkop na kapaligiran para sa kaligtasan ng Undying Clan. Tanong ni Alex, ibig bang sabihin nito ay hindi na mabubuhay ng maayos ang Undying Clan sa ating mundo? Tama iyan. Ang Undying Clan ay nangangailangan ng isang uri ng nakamamatay na chi para mabuhay. Ang Undying Clan ay magiging mas makapangyarihan sa mga lugar na may mas nakamamatay na chi, ngunit ang mga lugar na iyon na may masaganang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay makakasama sa kanilang mga katawan. Sa kabaligtaran, ang nakamamatay na chi ay patuloy na ilalabas sa lugar sa ilalim ng saklaw ng Earth Devouring Tree of Netherworld. At ang nakamamatay na chi ay magdudulot ng nakamamatay na pinsala sa mga ordinaryong tao at anumang uri ng hayop na naninirahan sa loob ng lugar. Napakalakas. Natahimik ang grupo ng mga tao at tumingin sa direksyon ng Nine Heavens Tribe. Kahit na wala silang mga paper dolls ni Alex para sa scouting, naramdaman na nila ang napakalaking labanan ng masamang chi doon kahit na 1 kilometro ang layo. Ngunit kahit na naisip ni Alex na dahil makikita ni Cheryl ang kanyang presensya sa pamamagitan ng daloy ng aura sa sandaling iyon, kailangan niyang pumunta doon upang tingnan. Ngayon na ang mga miyembro ng Undying Clan ay nagsasagawa ng sakripisyo, hindi sila gumagalaw. Dapat ay ligtas pa rin ang lugar na ito. Babalik ako pagkatapos tingnan, sabi ni Alex. Sa pagkakataong ito, hindi na siya humingi ng pahintulot ng sinuman, ngunit ang kanyang anyo ay agad na kumislap at nawala sa lugar. Nang muli siyang lumitaw, nakapasok na siya sa Nine Heavens Tribe. Noong una, gusto niyang lapitan kaagad ang Earth Devouring Tree of Netherworld.
Gayunpaman, napansin niya na isang layer ng enerhiya ang nakapalibot sa puno. Ang enerhiya ay naglalaman ng walang katapusang negativity. Ito ay dapat ang tinatawag na nakamamatay na chi, tama ba? Bamantong hininga siya dito. Ito ay mas mahusay kaysa sa pulang hangin na nalanghap niya sa loob ng teritoryo ng Undying Clan. Iyon ang totoong nakamamatay na chi. Ang alon na gininto ang lawa ng kanyang banal na kapangyarihan ay agad na pinadalisay ang nakamamatay na chi na sumalakay lamang sa mga meridian ng kanyang katawan na ginawa itong isang maliit na halaga ng banal na kapangyarihan. Malapit na. Kabanata 2165. Lumapit siya ng kaunti. Sa pagkakataong ito, nang wala ang manikang papel, nakikita niya ang mga miyembro ng Undying Clan na nag-aalay ng kanilang dugo gamit ang sarili niyang mga mata. Noong una, medyo nag-aalala si Alex na matuklasan siya. Ngunit sa lalong madaling panahon, napansin niya ang isang problema sa mga species na nagsasagawa ng sakripisyo. Wala man lang silang reaksyon. Umaagos pa rin ang dugo, ngunit wala na siyang maramdamang buhay na aura mula sa kanila. Patay na sila. O sa halip, ang ganitong uri ng sakripisyo sa Earth Devouring Tree of Netherworld ay nangangailangan ng isang buhay na sakripisyo. Napakasama. Marahang itinulak ni Alex ang isang miyembro ng Undying Clan. Ang katawan nito na nakaluhod sa lupa ay biglang bumagsak, ngunit nasa kakaibang tindig. Bagamat bumagsak ito sa lupa, ang kalahati ng ilalim nito ay nakadikit pa rin sa lupa. Patay na ba silang lahat? Biglang may narinig na boses sa tenga ni Alex. Paglingon niya ay nakita niya si Shadow. Bakit ka pumunta dito? Bahagyang nagulat si Alex at napakunot ang noo. Ako. Pumunta lang ako dito para tingnan. Wala kang pakialam, di ba? Malinaw, ang ngiting tingin ni Shadow ay nagpapahiwatig na siya ay isang hindi mapakali na tao. Kung hindi niya nahanap si Alex sa tiyan ng dakilang Genbo at ibabalik siya. Hanggat hindi ka natatakot sa kamatayan, ano pa ang masasabi ko? Ang buhay ay sa iyo. Nagkibit balikat si Shadow. Anong kinatatakutan ko? Hindi ba't ito ay katulad ng kaligtasan ng tribo ng Naga? Anyway, hindi tayo mamamatay ng natural na kamatayan. Ay, mali. Ngayong nagpakita ka na, matutulungan mo kaming alisin ang mga sumpa. Hindi tayo dapat maging mga taong bato mula sa sumpa na nagpapakita. Ngunit hindi na magtatagal ang dakilang Genbo. Sa halip, mas mabilis tayong mamatay, ngunit hindi ako natatakot. Kung ganoon, ano ang kinakatakutan mo? Ako. Ang pinakakinatatakutan ko ay ang pagkabagot. Habang sinasabi niya iyon, sinampal niya ng palad ang isang miyembro ng Undying Clan. Dahil dito, ang Undying ay biglang nabasag ng parang porselana. Gayunpaman, isang tipak ng isang bagay ang nanatili sa katawan. Oh my, anong klaseng species ito? Bakit kakaiba? Agad na napasigaw si Shadow matapos tingnang mabuti. Nakita na lamang niya ang isang maliit na sapling na natitira sa basag na katawan matapos itong maging isang tumpok ng slag sa lupa. Ang sapling ay duguan at puno ng masamang enerhiya na may hitsura na katulad ng puno ng Netherworld na lumalamon sa lupa. Ito ang puno ng Netherworld na lumalamon sa lupa, mataimtim na sabi ni Alex. Sa sinabi niya, marahas niyang sinampal ng palad ang katabi niyang miyembro ng Undying Clan. Katulad nito, may isang maliit na puno na lumalamon sa lupa sa loob nito pagkatapos masira. Meron din itong isang ito. Meron din itong isang ito. Mayroon din itong isang ito. Alex, lahat ng miyembro ng Undying Clan na ito ay naging mga puno pagkatapos ng kamatayan. Ito ay masyadong kakaiba. Hindi pa ako nakarinig ng ganoong bagay, ngunit iniisip ko kung alam ba ito ng aking lola. Sabi ni Shadow habang nakatingin kay Alex, marahil ay nagpapahiwatig na kailangan niyang bumalik para tanungin ang kanyang lola. Magsasalita pa lang sana si Alex, biglang umusbong ang ugat ng puno sa lupa na pumulupot kay Shadow. Alex, iligtas mo ako. Tawag. I pray. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 2166. Sagipin mo ako. Hindi ako makakawala. Napakalakas ng ugat ng punong ito. Ito. Papasok sa katawan ko.
Sigaw ni Shadow na puno ng gulat ang boses. Bagamat sinabi niyang hindi siya natatakot sa kamatayan, hindi maiiwasang matakot siya at hihingi ng tulong ng normal kapag nakatagpo ng ganitong kakaibang insidente. Hindi nang ahas si Alex na mag-antala kaya agad niyang inilabas ang 7 Blades of Death at pinutol ang ugat ng puno gamit ang isang laslas. Oof! Pumulwak ang dugo mula sa sirang dulo, tumalsik sa buong ulo at mukha ni Shadow. Nagkaroon ng napakamasangsang at mabahong amoy, isang napakabahong amoy na agad na bumangon ni Shadow. Hindi lamang lumuwag ang mga ugat na bumabalot sa kanyang katawan, kundi lalo pang humigpit ang pagkakasakal nito na para bang pilit siyang sinasakal hanggang sa mamatay. Hindi makahinga si Shadow. Alex! Huwag magpanik, may mga ugat doon. Sigaw ni Alex. Pagkatapos kumuha siya ng isa pang 3 espada at hinampas ang katawan ni Shadow ng random gamit ang lahat ng mga espada. Oof! Oof! Hindi mabilang na mga ugat ang naputol. Ang mga agos ng dugo ay lumabas sa lupa. Ito ay isang tanawin na agad nakilabot ng sinuman. May narinig pang ang iyak ng sanggol. Kaya naman totoo ang tsismis ng pamilya na binanggit ni Lena. Ito ay hindi isang puno ngunit isang demonyong nilalang na mukhang puno, isang uri ng Undying Clan. Napakarami, napakarami. Pagkatapos ay paghiwalayin ko kayong lahat at susunugan ko kayo hanggang sa mamatay sa apoy. Ginamit ni Alex ang Thousand Sword Tactics. Pagkatapos ang dumadagandong na apoy ay patuloy na umuulan mula sa langit na sinusunog ang hindi mabilang na mga miyembro ng Undying Clan na naging mga puno ng demonyo hanggang sa nagsimula silang sumigaw ng paulit-ulit. Ang tunog ay pilit na naging sigaw ng isang sanggol. Ano ang pakiramdam ng makarinig ng libo-libong sanggol na humahagulgol at sumisigaw ng sama-sama? Gagawin itong malamig ang dugo ng isa. Boom! Tarat-tarat! Ang dumadagandong na apoy kasama ang malakas na kulog ay bumaba mula sa langit. Sinundan ito ng mahigpit na pag-iyak. Ang parent body ng Earth Devouring Tree of Netherworld ay malamang na nakaramdam ng sakit mula sa malayo kaya nagpakawalan ng isang nakakabasag na dagandong sa lupa. Kung tutuusin, ang isang tinadtad na daliri ay magiging napakasakit na ang isa ay hihimatayin. Dahil ang parent body na ito ng Earth Devouring Tree of Netherworld ay konektado sa napakaraming miyembro ng Undying Clan, katumbas ito ng pagkakaroon ng mga ito sa sarili nitong. Pagkatapos sa pamamagitan ng pag-asa sa mga panlabas na puwersang ito, lalamunan nito ang lupain at babaguhin ang kapaligiran ng lugar na ito. Dagandong. Kasunod ng isang galit na dagandong, isang makapal na ugat ng puno ang lumitaw mula sa lupa at pumailan lang sa kalangitan. Pagkatapos marahas na hinampas nito si Alex. The Asterisk Man, napakalaki. Pagtayo, tumangala si Alex para tingnan. Sa sumunod na segundo, bigla niyang binuhat si Shadow at nag-teleport sa gilid kaagad bago siya natama ng ugat ng puno na kasing laki ng isang bahay. Boom! Tarat-tarat! Nang bumagsak ang ugat ng puno, yuminig ng husto ang lupa. Ang mapang api na ugat ay walang awa na napiunit ang malawak na lupain ng Nine Heavens Tribe na para bang isang letigo ang tumama mula sa langit. Dahil na-miss siya ng letigo, tuloy-tuloy na umusbong ang mga ugat ng puno. Alex, ingat ka. May mga ugat sa kaliwa. May mga ugat din sa kanan. Napakarami. Napakaraming ugat ang lumitaw. Ah, ayan. Siyam sila. Si Shadow, na nasa mga bisig ni Alex, ay nakaharap sa langit at nagkataon na nakita niya ang siyam na malalaking ugat ng puno sa itaas niya. Ang magkadugtong na mga ugat ay may hindi mabilang na maliliit na ugat na nag-uugnay sa isa't isa, na bumubuo ng isang hindi matatakasan na lambat upang walang matakasin. Namutla ang mukha niya sa sobrang takot. Kabanata 2167. Siya ay nanunood sa takot habang sila ay nahulog. Kasunod ng kanyang mga pagsigaw, 100 o higit pang mga banal na espada ang biglang sumugod sa katawan ni Alex. Ito ang swordboard na inagaw ni Alex mula sa mga kamay ng elder ng Plenilon Sect, si Quint, ngunit ito ay naging kanyang mahiwagang kayamanan. Ang 100 o higit pang mga espada na nakapalibot sa katawan ni Alex ay mabilis na umikot at bumuo ng isang hindi magagapi na kalasag. Ito ay katumbas ng isang malaking hilinggan ng karne.
Sa sandaling bumagsak ang mga ugat ng puno, ang mga ito ay walang awa na dinudurog na may dugong bumulwak sa buong kalangitan. Ang hindi mabilang na sirang mga bloke na mga ugat ng puno mula sa hiling ay nahulog na parang ulan. Ito ang tunay na anyo ng malagim na pag-iyak at ang enerhiya ni Lin ay pumuno sa hangin at makikita ng isa ang dugo sa buong lugar pagkatapos imulat ang kanilang mga mata. Hindi kalayuan sa Nine Heavens Tribe, tahimik na lumapit ang ilang miyembro ng tribo ng Naga. Itinaboy ng Undying Clan ang iilang taong ito mula sa Nine Heavens Tribe. Nang marinig nila ang isang malaking kaguluhan, tahimik silang lumapit para lamang masaksihan ang isang hindi malilimutang eksena, kulog na pumupuno sa kalangitan, kasama ang pagbaba ng makalangit na apoy at ang napakalaki na mga ugat ng puno ng Earth-devouring Tree of Netherworld. Bawat isa ay nagtataglay ng matinding takot. Kilala ko ang babaeng iyon. Parang apo siya ni Lena Rivers, Shador Rivers. Oo, kilala ko rin siya, pero sino ang lalaking iyon? Nakakatakot ang kanyang lakas. Baka siya ang asawa ni Shador Rivers. Siguro. Hindi na bata ang babaeng ito. Kung hindi siya makakahanap ng lalaki, hindi siya makakapagbuntis ng mga bata. Isang masiglang talakayan ang sumiklab habang sila ay nagtatago sa dilim. Sa kalaunan, may nakarating sa punto at nagsabing, hindi ba sinabi mo na natagpuan na ni Lena Rivers ang Panginoong Santo? Ang lalaking iyon kaya ay ang Panginoong Banal. Sa kasamaang palad, ayaw maniwala ng mga katabi niya. Anong Panginoong Santo? Tanging mga idiot ang gagawa ng bagay na paghahanap ng master ng walang dahilan. Sinabi na ng pinuno na ang Panginoong Santo ay kasinungalingan lamang na iniluwa ni Lena Rivers noong siya ay nasa wakas. Ang kanyang layunin ay ang ating Nine Heavens Tribe ay maging canon fodder. Paano mo ipapaliwanag ang lalaking ito? Nakikita kong hindi talaga siya kabilang sa aming tribo ng Naga. Ito. Habang nag-uusap ang iilang tao sa mahinang boses, tahimik na lumapit ang ilang eksperto sa Naga at pinigilan sila. Ang mga taong dumating ay ang mataas na saserdote at ilan pang mga dalubhasa. Bagaman hiniling ni Alex na huwag siyang lapitan, nag-aalala sila sa kanyang kaligtasan sa huli. Kahit na kailangan nilang magpalusot, kailangan nilang pumunta para obserbahan ang sitwasyon. Kapag nawala na sa kontrol ang sitwasyon, agad silang kikilos para iligtas siya. Ngunit pagkatapos na makita ang ganoong uri ng eksena ng labanan, ang ilang mga tao ay tumahimik. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nadiskubre nila kalaunan ang ilang miyembro ng tribo ng Naga na palihim na lumilitaw. Mga tao mula sa Nine Heavens Tribe. Tinawakan ng mataas na pari ang sandata sa leeg ng isang lalaki. Oo. Mabilis na pag-amin ng gulat na lalaki. Nasaan ang pinuno mo, Nick Striglef? Saan siya pumunta? Iling ng mataas na pari. Naging ganito na ang tribo ngayon. Gayunpaman, hindi lahat sa kanila ay patay, tama ba? Napabuntong hininga ang lalaking iyon. Hindi ba sila? Ang Undying Clan ay biglang sumugod sa aming tribo kagabi na sinundan ng isang mahusay na labanan ng pagpuksa. Napakaraming bilang ng mga kalaban kaya ang ating mga tao ay walang kapangyarihan na lumaban. Hindi bababa sa kalahati ng mga tao ang namatay sa konfrontasyon, samantalang ang natitirang mga tao ay tumakas. Ngunit kakaunti lamang ang nakaligtas. Kakaibang tanong ng High Priestess na ipadala na namin ang Aquamail sa inyo dati. Malinaw nitong sinasabi na ang Panginoong Santo ay bumaba sa oras lamang ng pinsala sa dakilang Genbo at ito ang yugto ng pagsalakay ng Undying Clan, kaya hiniling namin sa lahat ng iyong tribo na pumunta sa aming nayon para sa pagpapatibay. Kung kayo ay sumugod kaagad pagkatapos matanggap ang mensahe, hindi kayo mamamatay ng ganito. Mahusay. Maliban sa ilang hindi gaanong kababalaghan, wala na ang buong tribo at naging teritoryo pa ng Undying Clan. Kamangha-mangha kayo. Isang lalaki mula sa Nine Heavens Tribe ang nagtanong, hindi naniwala si Boss Striglef sa pagdating ng Panginoong Santo. Iyan ba talaga ang Panginoong Santo? Itinuro ng mataas na pari ang pinangyarihan ng labanan. Tapos napatulala siya. Nakita lang niya ang libu-libong ugat ng puno mula sa Earth-devouring Tree of Netherworld na umuusbong mula sa lupa at umaharurot patungo kay Alex na parang tidal wave.
Bumagsak ang dilim kasabay ng matinding pagbabago sa kapaligiran. Habang marahas na tinatapakan ni Alex ang kanyang paa, unti-unting bumangon ang isang gintong katawan ng Vajra Phantasm. Ang naglilinis na himno ng Budismo ay parang tunog ng kampana ng langit at lupa. Kung iniisip ninyo na hindi siya ang Panginoong Santo, sino pa kaya ang Panginoong Santo? Tanong ng mataas na saserdote. Till then.